Yan po mga sipit, tayo po ay ginabi na sa panghuhuli or pandadala sa mga alaga nating mga hipon dito po sa aming lugar. And ito na po yung part 2 sa pandadala natin dito sa palaisdaan. At ayan, maganda-ganda pa rin yung mga nahuli ng ating lambat. All goods pa rin yung nadadali niya. Every hagis ay nakakahuli po ng 1 to 2 kilos ang ating lambat. Kaya all goods na all goods po yun. By the way mga sipit, just to set a proper expectation. So, yung banami po na hinuhuli namin ngayon ay meron po silang edad na 4 months. If I'm not mistaken. So, ganoon na po sila katanda. Kaya ganito na po ang kanilang sizes. Good size na po, ready to harvest na sila. At ganda po yung presyo nito sa market dahil after po naming hulihin ay dala-diretso na po after 1 to 2 hours, pahinga lang ng konti, dadalhin na sa market. Kaya fresh po na mabibili ng ating mga buyers yung ating mga kalakal. Kaya kung naghahanap po kayo ng affordable at good quality ng mga seafoods, punta na po kayo dito sa Masantol Market. Sa Masantol Consignation, dyan lang po yan sa Arab, Pampanga. Marami po tayong mabibili dyan like hipon, bangus, alimango, mga talaba, tahong, at marami pang iba. Almost or maraming klase ng mga kalakal ang pwede natin mabili sa aming market. Kaya marami po yung mga mamimili na dumadayo pa from Masantol, galing pa ng Bulacan, Manila, Nueva Ecija, Tarlac, at marami pang iba. So binibenta po nila iyon sa kanilang lugar kasi mas maganda or mas mura po nila nabibili dito sa aming lugar. Kaya mas pinipili nila na pumunta dito kahit na mag-travel sila ng 1 to 2 hours. At kami naman po, yung mga namimili po dito ng mga crabs, mga sugpo, ay in-export po nila yan sa iba't ibang bansa. Especially sa Asia mga sipit. Grabe, dami pa rin natin nadadali at ang bilis pa rin ng kamay ni Bicol Express. Grabe talagang pinapabilib tayo na paring Bicol. Hindi lang pala sa una mabilis yung kanyang kamay, kundi hanggang patapos yung pandadala. Kaya kung i-rate ko yung skills niya o yung skill niya sa pangagisandala from 1 to 10 is 8 yung ibibigay ko mga sipit. Consistent na mabilis at masipag. All goods na all goods. Stoy, wala na pa itang dala ka rin. Hindi kang baparole. Kini kang baparole na. Kino, darat kini kubong ino. Sabihan ng papa ko ano. Hindi ko like. Tanginginayan mo kanita. Ano? Kilala na. Matay galing. Mataya. Ang problema kay ngelo, abad ta na lang ang asin. Asin na. Asin. Tsaka naman masira ping sanang kapal, sira lagat. Muna ka. May pandala sa mo. Bilis na yan, express. Yan, may minum tanong eh. Diba pa Joseph, makadawa yung atya eh. Ako yung silbi. Bakit? Yung kadawa yung atya. Pagal. Snap. Umitan tikot to, masira ay. Minyak ito.
Ibalo lapot buntok na yan. Lamalaglo. Lugan mo kang tray po ito kayo. Yung mga uso niya, ilang karkalamang uso. Salak na kaya yung gold na parang Wala tiye mas. parang express. Yan na mga sipit, pipiliin na ulit natin. At ayan, yung nakikita nyo po na kulay pula na mata, ayun po ay mga hipon. Ayan, kulay pula na nag-reflect po sa ating camera. Alright. Ayan, mga pula-pula na mata na yan, no? Grabe. Ayan, grabe, ang galing talaga at ang bilis pa rin ni pare kong Bicol Express. So ayan, thank you Lord sa lahat ng mga blessings na pinibigay niya sa atin. Generally, financially, physically, emotionally, mentally. And especially sa spiritual matters. Ayan, mga sipit, no? At ayan, kung gusto niyo pong subukan yung ganitong uri ng business, why not po mga sipit? So, magbibigay po ako ng example. Yung ganito pong uri ng business is hindi po siya madali at hindi rin mahirap. Kumbaga, sakto lang. So, the first thing that you need to do mga sipit, ito po ay based po sa aking experience. Unang-una, kailangan mag-survey ka muna. Huwag mo munang ito todo or huwag mo munang ibibigay lahat ng financial o lahat ng budget na meron ka. Kumbaga, itry mo muna sa 1 hectare. Isang hektarya ng palaisdaan, and then doon mo muna i-try kung paano ba ito mag-work, paano mo ito mapalago, at paano ka maka-harvest ng mas mabilis. Usually po kasi 3 times in a year yung harvest namin. So, kaya naman maging 4 times in a year kung ang mga alagaan mo ay banami or hipon. Kasi po, ito po ay 3 months lang, all goods na, pwede na po silang harvestin. Kaya, depende po iyan sa ilalagay mo sa iyong palaisdaan. And then after that, after mo mag-survey for about 1 year yan. 1 year lang. 1 year, sapat na yun na survey. At pangalawa, after mo mag-survey is kailangan yung palaisdaan mo ay good yung location na kung saan mabilis yung transportation kapag mag-harvest ka, makapag-transpo ka ng maayos without any interruption, and at the same time ay makakuha ka ng magandang tubig. Dito po kasi sa aming lugar connected po yung mga palaisdaan dito sa Sapa, at yung pinakadulo po niya, dulong parte, ay connected na po yan sa dagat, malapit po sa Bulacan at Manila Bay. So connected na po lahat ng mga palaisdaan dito, kaya yung transpo po dito sa aming lugar, kapag maraming nahuli o maraming kalakal, ay madali lang silang i-transpo. Kaya it is very important na kinukonsider din natin yung ating location. Pangalawa, yung palaisdaan na kukunin natin, kailangan maayos. Yung pilapil, yung lupa, hindi yung mabaho yung lupa niya. Kailangan hindi gamit na gamit yung palaisdaan. Baga, mas maganda bago yung palaisdaan, bagong gawa. Kung kakayanin ng budget, sigurado yun, mas malaki yung percentage na makaka-harvest ka ng marami. Pwede mo itong i-try sa mga palapalayan. Yan. Pwedeng i-try niyan. Ito nga sa mga palayan na nakikita ko around San Luis and Candaba. Sabi ko, kung meron lang akong lupa, kahit maliit lang, kahit kalahating hektarya dito, I will try to mag-alaga po ng mga hipon at tilapia. Kasi based po sa mga nakikita ko and based on my knowledge, nabubuhay naman po yung mga tilapia, bangus, at saka mga hipon or hipon at tilapia usually, at saka mga hito sa tabang na tubig, kagaya po ng mga nakikita natin kay Idol, no? Ang dami niyang alagang tilapiyang walang kamatayan. Yung mga hito, grabe. Malakas din po yung kitaan doon mga siwit, basta bultukan.
yung harvest natin ay makakahuli at makakabenta talaga tayo ng maayos. So yun po yung konting tips ko kung kayo po ay magbabalak or gusto nyo mag-start ng ganitong uri ng business, mga kasipit. Ito na po yung huling hagis na nakunan ko ng video. At I will summarize na lang po yung mga nadali po namin or nahuli po namin. Ngayong gabi, kami po ay nakahuli ng 40 kg mga kasipit. Punong-puno po yung cooler natin at sumobra pa nga doon sa cooler dahil yun po ay nagalaman lang ng 35 kilos. Usually, may kasama na po yung yellow. At ayun, nabenta po namin ng 420 pesos per kilo. So, if I'm not mistaken, yung mga total na benta po nila is almost kulang-kulang 18 to 19,000 nata, if I'm not mistaken, mga kasipit. So ayan, thank you Lord sa lahat ng mga blessings. At natapos naman po kami sa pandadala exactly 11 PM po. Tapos na po lahat yung pandadala namin. Naubusan na po kami ng pain, kaya no choice na po kami, kaya tumigil na po kami kasi marami na rin nakuha at nahuli, kaya all goods na po yan. Marami tayong panggastos sa everyday mga kasip, pambili ng bigas, pambili ng goods at the same time para po masustain natin yung pinapakain natin dito sa palaisdaan at mas lalo pa nating mapalaki yung mga inaalagaan natin. And if you have any question mga kasipit about this video, please comment down below and I will provide the best answer that I know to your questions mga kasipit. And please do like and subscribe at maraming salamat po sa inyong suporta. Shout out po sa inyong lahat. Stay safe always and do your best in your journey mga kasipit. Ano man yung ginagawa nyo ngayon, trabaho, nag-aaral or nag-business. God bless po sa inyong lahat and see you next vlog mga kasipit. Bye bye!